Nako, ito mga kaibigan, hatol para ipatigil ang impeachment laban ho kay Sara Duterte ay lumabas ho, at ito ang naging desisyon ng korte na patigilin ang impeachment na hinayin ni Sara Duterte ay kailangang ay deklarang walang bisa ang reklamo dahil umano sa paglabag. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andres Vlog. Nako, matindi ho ito mga kaibigan. Hatol na ipatigil ang impeachment laban ho kay Sara Duterte ay may lumabas ho na desisyon ang korte. Bibigyan po natin mga kaibigan ng linaw ito. Kung magugunita nyo po mga mahal kong taga-subaybay, itong si Sara Duterte ay pinatigil ang impeachment sa pamagitan ho ng pagpetisyon diyan sa korte na itigil ang impeachment. At mga kaibigan, ito ho ang hinihintay ng taong bayan. Ano ang naging hatol? Ano ang naging desisyon dito ng korte? Huwag po kayong aalis, hindi po ito fake news. Isang mainit na usapin na importanteng mahalaga na malaman po natin ito. Dahil dito po nakasalalay kung ipatitigil ng tuluyan. Pinatigil na nga ba? Ito ho ang matinding hatol. Ito na ho ang sagot na hinihintay nyo tungkol dito sa pagpapatigil ng impeachment laban kay Sara Duterte. Korte na ho ang may sabi, mga kaibigan. Ay pabagal-pagal kayo kasi hindi mo inaaksyonan. Senate President Conturingan, ba't ikaw ang masusunod? Kita nyo ang nangyari. Kung hindi dahil sa mga bagal mong aksyon o talagang ayaw mong aksyonan, Senate President, ito ang nangyari, mga kaibigan. Nagbubunyi rin dito itong si Sara Duterte. Bakit ka mo? Ibabahagi ko po sa inyo kapag mayroon po kayong pagkakataon. Inaanyayahan ko po kayo panoorin, pakinggan hanggang dulo ang vlog na ito para lubos po nating maunawaan. Shoutout po sa lahat mga kaibigan. Nako, ay magugulat po kayo dito. Mabagal kasi itong si Escudero I'm sorry, hindi lang mabagal ho. Bakit ayaw hong aksyonan? Tuloy, ganito ang sinapit mga kaibigan ng impeachment. Nako, anak ng katakot-takot. Dalawang petisyon ang inihain sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, inatasan na ng Supreme Court Anbag ang House of Representatives, si House Secretary General Reginald Velasco at ang Senado na sagutin sa loob ng 10 araw ang petisyon ng Vice Presidente na humihiling. Ay maliwanag po mga kaibigan. Inutusan ng korte na itong House Representative, itong ating Secretary General ay sagutin sa loob ng 10 araw ang petisyon. Pinasasagot ho mga kaibigan. Nako, ulitin po natin. Go. Anbag ang House of Representatives, si House Secretary General Reginald Velasco at ang Senado na sagutin sa loob ng 10 araw ang petisyon ng Vice Presidente na humihiling ay deklarang walang bisa ang reklamo dahil umano sa paglabag sa 1-year ban. Wala pang opisyal na pahayag. Maliwanag talaga po mga kaibigan. Kongreso, Senado ay pinapasagot sa petisyon nitong si Sara Duterte na ipawalang bisa ang impeachment, mga kaibigan. Iyan ho ang latest update. Escudero, Senador Escudero, Senate President, pinasasagot ka. Diyan ho sa korte sa loob ng 10 araw para i-explain mo kung bakit tungkol dito sa usapin na ipawalang bisa ang impeachment laban kay Sara Duterte.
Ano kayang isasagot dito ho ni Escudero? Alam nyo, hindi lang iisa ang nakakapansin dito. Hindi lang iisa ang nakakapansin kay Escudero na ito ay talagang ayaw niya na aksyonan, at sa halip yung mga pinapaliwanag niya ng mga galawan sa social media, sa malalaking stream media, pag nagpe-press conference ay ang dami yung dahilan na ang sabi niya ay according sa konstitusyon, according sa batas, ay abogado siya eh. Pwede tayong maniwala sa isang iglap kung hindi po natin mauunawaan talaga. Subalit, kung tayo ay magsasaliksik sa mga batikan na abogado, sa mga batikan na may karanasan na din, ang paliwanag ho nila ay hindi po sila sang-ayon sa sinasabi ni Escudero na ika nga po'y pinapakalat sa Republika ng Pilipinas na alam niya ang batas kaya't hindi niya inaaksyonan itong impeachment. Sino ang paniniwalaan po natin dito, mga kaibigan? Si Escudero ba? Si Sara Duterte? At itong mga batikan na abogado katulad nitong dating Senate President Coco Pimentel, Franklin Drilon at marami pang iba na batikan na abogado na sabi nga nila, mali ang pananaw, mali ang paninindigan, mali ang pagkakaalam nitong si Escudero. Bagamat abogado siya, ba't mali ang kanyang eksplanasyon? Sabi nga ng isang batikang abogado, ay muli kong pinag-aralan, maraming beses kong muling pinag-aralan ang sinasabi ni Escudero, ay talagang mali ang pananaw niya. Kaya dito sa paninindigan ni Escudero na matigas ang ulo at ang daming eksplanasyon ho, ito ang nangyari ho. Nagkaroon ng butas itong si Sara Duterte na questionin na ipatigil ang impeachment. At ito nga ho, lumabas ay nga po'y desisyon at mayroong inuutos ang korte na magpaliwanag itong si Escudero na Senate President. Ito pa ho, mga kaibigan. Pahayag ang Kamara at si Secretary General napahayag ang Kamara at si Secretary General Velasco kaugnay nito. Vice President Duterte filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order, or TRO, seeking to nullify the fourth impeachment complaint against her. The court required the House of Representatives, the Secretary General Reginald Velasco, and the Senate to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from notice. The action was they were going to study whether these cases should be consolidated or not. No TRO in the meantime. Ngayon mga kaibigan, salamat UNTV. Suportahan din po natin na UNTV. Magaling po yan na stream media. Hindi rin nung nagpapakalat ng anumang fake news. Eto, mga kaibigan, matindi ito. Dumating na ang hatol dito sa pagpapatigil ng impeachment kay Sara Duterte na mismo ang nagpatigil ho ay itong si Sara Duterte na hinatulan ho at nagdesisyon ang korte, mga kaibigan. But ang desisyong ito ay nandyan ho, ay binahagi ko po sa inyo na pinasasagot itong nang nabanggit natin pangalan, Senate President at ang House Secretary General. Mga mahal kung taga-subaybay, nako, ay abangan po natin ito, mga kaibigan, kung ano ang kahinatnan. Dalawa lang ho ang pamimilian dito. Pwedeng mapatigil ang impeachment at syempre, pwedeng matuloy. Any reaction? Mga kaibigan, gusto kong hingin ng inyong panig. Naniniwala po ba kayo na kapag sumagot itong si Escudero sa kanyang mga eksplanasyon na inihingi ng korte, ay mapapatigil ang impeachment? Sa madalit salita, maniniwala po ba kayo na titigil, hindi itutuloy ang impeachment? Or matutuloy? Dalawa lang ang pamimilian din eh. Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Eto na, mga kaibigan, Sara Duterte nagbunyi, natuwa na hindi itutuloy ang impeachment sapagkat
sa kanyang petisyon na pinapatigil ang impeachment ay pinagpapaliwanag itong si Senate President, mga kaibigan, na yan ho ay marami pang proseso ang pagdadaanan. Hintayin po natin dito ang final decision ng korte kung ano talaga ang hatol, mga kaibigan. Sanlay ko sa video nito. Bye-bye. Palakpakan.